si Brigadier General Noel Bestuir, Philippine Army. Ang commander po ng ating 802nd Infantry Brigade ang nasa ating pong linya. Marami ho yung mga kaganapan at accomplishment ngayon nitong ating 802nd Brigade. Kaya lang, lagi hong nasa field ito si General Bestuir at busy. No? Kaya ngayon lamang ho tayo nagkaroon ng pagkakataon na siya ay makasama dito sa ating pulso at balita. No? Kabilang ko dito yung mga top-ranking NPA leader at dalawa pang mga suspect ko doon sa walang awang pamamaslang sa isang ito yung walang awang pamamaslang doon ho sa sa isang pamilya sa harapan ho mismo ng kanyang anak na babae. No? Nanapas lang ho naman sa isang engkwentro diyan po sa Carigara sa Leyte at kung saan ho dito ay parang nabigyan ng hustisya, no? Yun hong karumal-dumal na pagpatay na yan doon ho sa isang pamilya. Magandang umaga po, General Noel Bestuir, Nick Lipan Chibane po dito sa ating pulso at balita. Thank you sa pagtanggap po ninyo sa aming tawag, sir. Magandang umaga, Katropang Nick, at ganoon din sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nagkasubaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Yes, sir. Itong mga nakalipas ng mga araw at linggo, nakikita ko dun sa inyong mga ulat dito sa amin ng monitoring, yung sunod-sunod doon ng mga accomplishment ng 802nd Brigade at isa ho sa nakapuko ng pansin sa akin din yun hong pagkakabigay ng hustisya doon po sa isang pamilya na walang awa hong pinatay ng mga rebelding New People's Army sa harapan po mismo ng kanyang anak na babae na nabigyan ng hustisya. No? Dito nga sa nangyaring isang engkwentro kung saan nasawi yung mga suspect. Yes, Katropang Nick, no? Ito ay naganap noong June 18 sa isang liblib na barangay sa Carigara, Leyte, Barangay Kupon, na kung saan napunto ng tropa ng ating 9th 3rd Infantry Battalion ang lugar na pinagtataguan nito ni na Juanito Siliesa Jr. alias Tibor, no? Isang notorious na leader ng NPA na matagal na nating pinaghahanap dito sa Leyte, no? Dahil nga sa mga ginawa niya na karumal-dumal doon, no? Nalala natin noong December 2021, no? Matapos na patulugin doon sa kanilang bahay, pakainin, pinatay pa niya yung isang kababayan natin doon, no? Na Grabe, no? Yun, si Jesus Arcilia alias Susting, no? Na yun ay pagkatapos siyang pakainin sa harap mismo ng kanyang anak, no? Ganon ka notorious itong si alias Tibor. Kasama din diyan sa nakubkob na sagupan ng ating tropa ang dalawa pa niyang kasamahan, no? Na sina alias Dimple, yung squad leader ng Squad 2 ng Island Committee Lebox, at yung isang si Lito Laurente alias Dodong, no? Na taga Cananga, Leyte. So kahit na nagtatago sila, matagal man niyang napagtataguan ng batas, di kalauna, no, ay sa patuloy na pagpursige at nang natin nahanapin sila, ay nasukol din sila ng ating tropa, Katropang Nick. Yung pamilya nitong napatay na leader, alam na ho yung yung pagkaka-neutralize dito sa pumatay sa kanyang ama at may reaction na ba? Yes, Katropang Nick, no? Nalaman na rin nila ito at sila ay nagpapasalamat doon sa tropa natin sa 93rd IB na nandun mismo ang batalyong commander nung naganap yung operations natin doon sa area. At nagpapasalamat sila sa tropa natin na kahit paano, no, na natagalan man, inabot ng mga 2-4 na taon, no, ay nakamtan pa rin nila yung hustisya. So, patunay na yung ganitong uri ng mga krimen, yung mga suspect hindi ho pwedeng makatakas sa mahabang kamay ng ating hustisya. So, yung parang puro pa kapwa mga leader din ho yung kanyang mga kasama, no, na na-neutralisan ng mga tropa ninyo. Yes, Katropang Nick, kasi dito sa Leyte, nabawasan na natin ng malaki, no, ang strength ng kalaban dito. So naghati sila sa 2 grupo. Yung buong Island Committee Lebox na dati may 2 platoon, ngayon tagi-1 squad na lang. So yung Squad 2 na nandito sa gumagalaw sa northern portion ng probinsya ng Leyte, particularly dito sa mga kabundukan ng Carigara, Haro, Burawen,
ay ito yung nasukol ng tropa natin at lilima sila nito nung time na yun na pinasok natin ayon sa mga binigay na impormasyon ng ating mga kababayan na nandun sa ground. So, na neutralize natin ng 3, nakatakas yung 2 na patuloy pa nating pinaghahanap, katropang Nick. Oh, kumusta ho ngayon ng ano, itong anong status ngayon itong Levox committee ng NPA? Yun nga, patuloy pa rin silang nagtatago, no? Yung nandito sa northern part ng Leyte, nasukol nga natin to sila, yung isang squad nila na more or less mga 10, 5 ang nandoon, nakuha natin yung 3, may 2 nakatakas, may 4 pa na hinahanap din natin dito. Sa baba naman, sa southern part ng Leyte province at saka ng southern Leyte, no, particularly nagtatago diyan sa kabundukan ng Mahaplag, Abuyog, Silago, Javier Leyte, ay tuloy-tuloy pa rin, no, yung paghahanap ng ating mga tropa doon ng 14th Infantry Battalion naman dito sa southern portion ng area natin sa Leyte. More or less, mga 10 na rin lang dyan ang nandyan na katropang Nick. So after na ma-neutralize itong 3, yung 10 na natitira, ano yun, na may capability pa ba yan, na maggumawa ng mga maghasik ng karahasan? Sa kasalukuyan, no, kung mabuo ito sila, ay hindi natin din discount ang possibility na maaari pa silang makagawa ng kung anong makarasan. Pero sa kasalukuyang estado nila, no, na nagtatago, naghiwa-hiwalay nga sila, may 3, may 4, di ko lang babanggitin yung lugar. Pero alam namin na dito sa mga area na to ay may mga informasyon kami at darating ang panahon, no, na masusukol din natin ito sila. Na magaling man sila magtago pero hindi panghabang buhay na makatago sila sa ating katropang Nick. I see. So nung nakaraan, meron din kami nakita na may mga lugar uli na yung pinabak daw, no, na ilalim na rin dyan sa state of stable internal peace and security conditions dyan po sa area ng 802nd. Yes, katropang Nick, no, ang pinaka-latest nating idineklara na stable internal peace and security condition ay yung 7 municipality sa first district ng Leyte. No? So ito ay matagal-tagal na rin namang peaceful itong lugar, more than 5 years na siguro or even more, na walang presence ng NPA dito sa mga lugar na to. Wala ding mga aktibo pang NPA na residente dito sa lugar na to. So kaya nagpasya ang 7 mga local leaders, no, sa pamumuno ni Mayor Pitilla ng Palo, na siya rin ang presidente ng LMP dito sa Leyte, na isabay-sabay na ideklara ang 7 municipality na to na Tolosa, Babatngon, Palo, Tanawan, Santa Fe, San Miguel at Alang-Alang Leyte na stable internal peace and security condition noong June 20, katropang Nick. Okay, so 7 yan, yung mga panibago na yan, pinaka-latest na sinailalim dun sa SIPS, ano, kumbaga malaking area ho ito at malaking tulong ito doon ho sa inyong pagpapanatili ng peace and security diyan po sa area, no? Yes, katropang Nick, dahil yung buong 7 municipality na to, kasi ang ginagawa namin yung mga municipalities na nagdeklara na stable internal peace and security condition, inukulayan namin sa mapa yan ng green. So kung mapapansin sa buong area namin, 61 municipalities na, pati doon sa Samar, ang nagdeklara na. So dati, nasa layunin nating mapaliit ang mundong ginagalawan itong New People's Army, makikita natin na yung mga lugar kung saan hindi pa nagdeklara ng SIPSI, ay yun na lang ang lugar na pwede pa silang magtago-tago. No? Kasi yun nga, kailangan pa nating trabahuin na dapat mawala na sila dyan. So dito ko masasabi na nakakamta natin yung dating hangarin natin na ang mga kababayan natin ay magiging inhospitable na sa kalaban, sa New People's Army, sa pamamagitan nito ng deklarasyon. No? Dahil ang kanilang deklarasyon ng stable internal peace and security condition ay hindi lamang nangangahulugan na talagang peaceful na ang kanilang lugar, pero ang pinakamalaking mensahe nito is yung pagdeklara na kami dito sa mga lugar na to
ang aming mga constituents, ang aming mga kababayan ay hindi napapayag na muli pang babalikan itong mga lugar na to para inyong organisahin, makapag-recruit kayo at maimpluwensyahan ang tahimik na at mapayapang pamumuhay ng aming mga kababayan dito. So, yun ang isang magandang mensahe doon. At nakita natin ng commitment ng mga local leaders, mula kina mayor, mga barangay captains na nandoon na nag-attend ng ating deklarasyon, na talagang ayaw na nila na muli pang makapatong sa kanilang mga lugar itong armadong NPA katropang. And plus dyan, syempre, yung pagiging interesado ng mga mamumuhunan na mag-invest dyan po sa mga nabanggit na lugar since na under na yan ng SIPs. Yes, katropang, no? Kagaya ng sinabi natin kanina, bagamat matagal na itong fishbowl, dagdag ito ng pagdeklara nila na stable ang internal peace and security para makita talaga ng lahat na talagang totoong peaceful kasi mayroong papel, mayroong deklarasyon, mayroong pronouncement ang mga local leaders natin dito, katropa. Oo, tsaka tama, hindi lang ang military ang nagdedeklara nagdedesisyon para sa deklarasyon ng SIPC. So yung pinabak daw pala is matagal nang under ng SIPC since April pa yata ito. Medyo sumobra na ako ng iskandini sa mga messages Kumusta ho patuloy pa rin ba dito sa kaganapan ngayon bagamat tuloy-tuloy ang inyong mga successful operations yung ultimatum ninyo dito sa mga ilang maliliit na grupo ng mga remnants pa ng New People's Army, tuloy-tuloy pa rin ba yung inyong ultimatum sa kanila? Yes, katropang Nick, no? Yung nga, dahil nga sa kasalukuyang kalagayan na rin nila, alam na namin more or less ang area o napapaliit na namin ang mundong kanilang ginagalawan. Wala na lang ng ligtas na lugar na pwede nilang mapagtataguan. Makapagtatago sila doon lang sa mga kabundukan pero hindi naman sa tagal hahanap ng madudugtungan yan. Na mahingian ng pagkain, mautusang bumili ng gamot dahil may sakit na, mga matatanda na yung mga NPA dito sa area namin. So, binibigyan namin sila ng pagkakataon, ng ultimatum, ika nga, na huwag na magpakahirap dyan, no? Actually, ang ultimatum, katropang Nick, is, although ultimatum yan, pero maganda ang meaning nito. It is an acronym na ibinigay namin sa kanila. So, yung word na ultimatum, ginawa ninyong acronym, binigyan nyo ng kahulugan. Yes, katropang Nick, no? So, ang ibig sabihin ng ultimatum ay, ang U, umuwi na kayo. Ang L, ligtas kayo dito. Ang T, tatanggapin namin kayo. Ang I, iwanan ninyo ang inyong armadong pakikibaka. Ang sa ultimatum, makiisa sa inyong pamilya. Pusti na ang inyong paghihirap. Umiwas sa tiyak na kapahamakan at mamuhay ng malaya. Ultimatum. Ngayon, binibigyan namin sila ng, kasi dati di ba marami tayong programa na hikayat natin silang iwanan ng armadong pakikibaka, no? Like kagaya ng Free Families. Marami ang bumaba sa kanila dahil sa tulong ng mga pamilya, no? So, sinimula natin noong 2023. Kaya naging kukunti na lang yung kalaban dahil malaki ang naitutulong ng pamilya nila. December, meron din tayong Wish Upon a Star. Kung saan, ano tawag nito? Tinupad din nila ang kahilingan ng kanilang mga kaanak, no? Na bumaba yung sekretary mismo ng SRC Sesame at dalawa pa niyang kasamahan at dito sa Leyte, meron ding 3 na bumaba dito. So, ang kaibahan itong ultimatum natin na to, dahil nga ultimatum ito, is dapat lahat kayo bumaba para matanggap niyo yung mga benepisyo na ibibigay sa inyo ng gobyerno, like yung amnesty program, yung mga iba pang mga ICLIP, local social integration program ng mga lokal na pamahalaan. At dapat, no, may timeline tayo na bumaba kayo dapat ganitong date. So, binibigay namin sa kanilang timeline is hanggang July 15. Kasi dati, katropang Nick, no, excuse me, dati, sinasabi lang natin na bumaba kayo at kung kailan sila bababa, tanggapin natin. Ngayon, binibigyan natin sila ng ultimatum sapagkat gusto nating huwag na silang magpakahirap ng ganun katagal doon sa kabundukan. Huwag na nilang hintayin na may mangyari pang masama sa kanila kagaya nung mga nangyari sa mga kasama nila dito sa Leyte, yung 3 at yung isa pa na nandun sa Samar na
sa hindi naman natin kagustuhan ay nasawi, no? Dahil nga doon sa sinasagawa natin combat operations. Mm. So kung tatanggapin nila itong ultimatum, mapabilis, ang ligtas na lugar, no? Sinasabi nga namin kanina, wala na sila masyadong ligtas na lugar na pagtataguan. Oh. Ang pinakaligtas na lugar para sa kanila ngayon ay ang sa kanlungan ng kanilang mga pamilya. Kaya wag nilang sayangin ito, Tropang Nick. Mm. So itong sinasabi ninyong ultimatum, seryoso and hindi isang panakot lang, ano? Actually, ito nga parang encouragement sa kanila, no? Hindi tayo nananakot, Katropang Nick, no? Mm. Dahil nga, bakit natin sila tatakot? Hindi naman kami ang nagpapakahirap doon sa bundok na wala nang makain, na mga root crops na lang, karlang na lang ang kinakain. Mm. Yung may sakit-sakit na hindi mo lang makabili ng gamot. Hindi naman kami yung mga lumalaki na lang yung mga anak na iniwan dito sa kanilang mga masas, kanilang mga kamag-anak, na hindi man lang nasilayan kung paano lumaki ang mga kabataan. Mhm. Hindi naman kami ang namatay na lang ang mga parents, mga magulang, hindi naman lang nakauwi dahil takot, no? Dahil uhulihin sila. Hindi naman kami yung may kaso, no, na binibigyan pa natin ng pagkakataon mag-avail ng amnesty program natin. Inuulit natin ito through our ultimatum na nandito pa rin tayo, natutulungan sila. Ayun ang gusto natin dito, pati na rin yung mga local leaders dito, dapat lahat sila, buong squad, buong taga-Samar, buong taga-Eastern Samar, buong taga-Leyte, at dapat hanggang ngayon. Kaya nga, all or nothing, now or never. Yun. And actually nitong nakalipas na na Independence Day din, nung June 12, nakikita ko sa mga Facebook ho ninyo, meron kayong mga programa din na ipinakikita ninyo yung tunay na kahulugan po ng kalayaan, ano? Yes, Katropang Nick, no? Yung tunay na kahulugan ng kalayaan, di ba yung tinuturo sa atin sa eskwelahan is naging malaya tayo sa kamay ng mga mapang-aping dayuhan. Dito sa pananaw naman, no, ng mga dating NPA na nandito na sa atin ngayon, kanilang sinasabi na ang kalayaan ay kanila nang natatamasa, na-enjoy nung habang nandito na sila sa labas. Yung feeling nila, nandun ka sa bundok, nagtatago, wala kang kalayaan. Kasi marami kang mga dapat gawin na hindi ko dapat magawa. Ngayon, nung nandito na sila, kasama na nila ang kanilang pamilya, makapagpunta na sa mall, makapagpunta na sa beach, makapagtrabaho na, kasama na yung mga anak natin sa eskwelahan, at marami pang iba na kagaya ng mga malayang mga kababayan natin, na-enjoy din nila, Katropang Nick. So that's the way how they see independence o yung kalayaan after bumaba sila sa armadong pagtitibaka. Nung last week, merong naging pagpupulong dito sa Camp Aguinaldo, no? Sina AFP Chief of Staff General Browner, PNP Chief General Torre III, as well as the Commandant ng Philippine Coast Guard, kung saan kanilang officially nirecognize yung kanilang naging tagumpay laban dito sa insurgency nationwide, kasama na rin doon yung mga local terrorist group, ano? Sa inyo, kumusta ngayon ang pangkalahatang sitwasyon sa area po ng 802nd Brigade? Masasabi natin na generally peaceful talaga ang area ng 802nd Brigade, no? Comprising of the southern portion ng Samar at saka Eastern Samar provinces, at yung kabuuan ng Leyte, Southern Leyte, pati Biliran. Kausap nga natin yung mga local leaders dito, yung mga kababayan natin. Nagtatanong pa ba na meron pa bang NPA? Kasi hindi naman nila nararamdaman. Okay. Ang namin, sinasabi natin, kukunti na lang. Pero habang nandyan pa sila, dapat hindi natin pababayaan. Dahil yung mga pinaghirapan ng mga dati pang mga nandito, na mga leaders natin, yung mga local leaders natin, mga gobernador na mga hindi na sila ngayon, yung mga mayors, ay malaki din ang nagawa noon na magiging ganito ang sitwasyon ngayon dito sa area natin. So kung pabayaan natin, habang meron pang natitira dyan, para bang may parang may seedling yan na hindi mo na, parang damo, na hindi mo nakuha yung ugat doon sa ilalim, pagka binigyan mo ng pagkakataon, umulan, matutubo uli. Parang ganito yan. So dapat makuha natin lahat sila. Kaya nga ang sinasabi natin sa ultimatum, bumaba na kayo. Lahat kayo. No? Kasi kung lahat kayo ay bumaba na, wala nang armado. Wala na tayong kalaban. Yan ang tunay na kapayapaan na makakamit natin, Katropang Nick.
Oo, one time nakita ko rin parang binisita kayo no ni Commanding General mismo ng Philippine Army, no? Yes, Katropang Nick, no? Matagal na niya gustong bisitahin yung ating brigade, no? Ngayon lang siya nagkakaroon ng pagkataon lately lang, Mm. noong June 14, no? So, Mhm. pasalamat tayo kay CGPA dahil kinilala rin niya yung mga ginawa ng ating mga tropa, ng ating mga battalions, ng 93rd IB, 14 IB, Mhm. 63rd IB, 78 IB, at even yung 46 IB na dati ay nasa atin Mm. sa mga ginawa nitong mga efforts dito sa area natin na Katropang Nick. So napakadalang ho ng pagkakataon ano sa kabila ng mga hectic na schedule ng Commanding General ng Philippine Army na ito'y makadalaw sa isang command ano, and which is isa na kayo doon sa Mapalad ano. So para ngayon de high na high ang moral ng ating mga tropa diyan sa 82nd. Yes, Katropang Nick, no? Katropang Nick, no? Nakakataas talaga ng moral, no? Na Mm. makita ang ating Commanding General ng Philippine Army, nakapagkamayan talaga sa mga tropa natin. Mm. And yun, kinikilala pa yung mga accomplishments no, ng mga tropa natin that would really motivate them to do more, no? Para makapag-contribute sa accomplishment ng ating mission dito na ma-maintain ang peaceful na environment dito sa ating area, Katropang Nick. Wala naman siyang binigay na ultimatum sa inyo. Nakikita niya naman na Oo. Katropang Nick, no, na tuloy-tuloy ang Tuloy ating lang. mga ginagawa. So sabi niya, ituloy niyo lang. At Mm. nandito nga siya noong may encounter doon sa Eastern Samar naman, no? So Mm. tinatanong niya kung kumusta, di nag-report tayo na wala naman saktan sa ating tropa. May Mm. na-recover tayo ng isang baril at saka may namatay na NPA. So again, kinukongratulate niya ulit yung mga tropa ng 63rd IB natin. Kasi parang asa area nyo ba yung sinasabing lugar na last bastion itong mga remnants ng New People's Army? Sa kabuuan, Katropang Nick, no, dito sa Region 8, area ng Samar yan. At Samar. siguro kabilang na rin dyan yung area namin. Mm. Pero yung nga, kukunti na lang. Naging last bastion siya, Katropang Nick, kasi all over the country, dito na lang dati. No, Oo. 2020 pa yan, 2019. Na may mga aktibo pang guerrilla front, no? Mm. So ngayon, wala nang guerrilla front. Nabog na. Remnants na lang ang natitira dito sa mga areas ng Samar, Katropang Nick. So, kaya sa amin doon sa Samar, ay 12 na lang ang natitira doon sa sub-regional committee sa SAME. Mm. Dahil may nag-surrender na dalawa nung kamakailan na Katropang Nick. So ngayon, ang alin ba mas challenging yung pagtugis doon sa mga active remnants ng New People's Army or yung mga paglulunsad ninyo ng programa, yung mga sustainable program ninyo to maintain itong ating mga napagtagumpayan against insurgency? Actually, lahat naman yan mas challenging yan, Katropang Nick, no? Mm. Pero kung kukunti na lang yung kalaban, mahirap ding hahanapin. Para kang naghahanap ng karayong doon sa dayami. Oo nga. Ganun no? Oo. Ang pagsagawa naman natin ng mga programs na i-sustain yung yung gains natin na peaceful na yung lugar, ma-sustain yung peace, is challenging din yan, no? Kasi most of the activities, most of the programs ay hindi talaga natin trabaho ng Philippine Army, no? Oo. Pero kailangan nating alalayan, no, ang ating mga local leaders, ang other agencies ng government para maihatid ang mga programa doon sa lugar o yung sinasabi nating mga conflict affected areas. Mm. No, kasi kahit nawala ng NPA diyan, dating influensyado ng NPA yan, medyo alanganin pa silang pumasok doon. So kasama pa rin yung mga tropa nating tropang Nick. Mm. Dito sa kumbaga after ho nitong mga napagtagumpayan natin dito sa internal operations, internal security operations natin. So ngayon ang pinaka sa pangkalahatan yung ating Armed Forces of the Philippines unti-unti sabi nga ay yung transition from ISO to external defense. So sa inyo po ang brigade, meron na bang mga nag-i-introduce na ba kayo ng mga trainings para ho dito sa unti-unting pagbaling sa external defense ng bansa?
Yes, katropang Nick, no? Katunayan nga niyan yung mga facilities natin dito sa kampo, Mm. sa Camp Dons dito sa Ormoc City kasi very strategic itong kampo namin Oo. ay dinedevelop na ng natin, no? Galing sa base din sa guidance ng ating Commanding General ng Philippine Army. Mm. So may mga ammunition storage tayo dito Mhm. na para dito i-imbak yung mga kagamitan ng mga battalions natin para pagka nag-territorial defense na tayo, ito yung staging area ng ating operations. Mm. Itong area namin dito as the brigade headquarters, no? Mm. May mga facilities na nang kinoconstruct dito. Nag-inventory na tayo ng mga reserve force component natin. Mm. Dahan-dahan natin tinatransition na sa mga lugar na peaceful, ang reserve force natin ang kasama na natin sa pagpanatili na peaceful doon sa lugar na yon, sa sustainment efforts natin, Mm. para makapag-concentrate ang ating regular troops in preparation sa ating TDO pagdating ng panahon. So, hindi pa naman priority ang TDO dito kasi ang pinaka-priority is dapat matapos natin talaga yung internal security operations natin. Kaya nga, nagdo-double time din tayo na mapababa itong natitira na lang na NPA dito sa Leyte, pati dito sa southern portion ng Samar Island, para wala na tayong alalahanin na kalaban na internal, makapag-focus na tayo sa mga trabahong paghanda para sa ating territorial defense operations pagdating ng araw, Katropang Nick. Ayun. Sir, thank you very much po sa oras ninyo dito sa ating pulso at balita. Sabi nung isa naming ka-opisina din ang ganda daw ng meaning ninyo doon sa ultimatum. Ano? Sa halipeka na matigas yung ultimatum pero doon sa meaning napalambot ninyo yung katagang ultimatum. Ano? Baka meron kayong mga additional na incoming activities or additional na mga messages, sir, bago tayo maghiwalay. Yes, Katropang Nick, no? Papasalamat ako sa inyo sa pagkakataon, no? Palagi nyo kaming hindi kinakalimutan. Yes, sir. Hindi man tayo bagay itong maiparating namin yung mga programa namin, no? Kagaya ngayon, meron kaming project ultimatum, no? So samantalahin kong pagkakataon na ito kung nakikinig ang mga remnants, no, ng Island Committee Lebox na nandito sa Leyte, lalong-lalo na si Fermin Guson alias Jaguar na matanda na. Iba pang kasamahan niya dito. At pati doon sa Samar, no, sina Hunyo, sina Vigo, no? Binibigyan namin uli kayo ng ultimatum. Huwag niyong sayangin ito. Wala na kayong lugar na ligtas na maaaring mapagtataguan, lumiliit ng inyong mundo. At ang pinakaligtas na inyong pwedeng puntahan ay sa inyong pamilya, dito sa gobyerno na handang tumulong sa inyo. Huwag niyong sayangin ito. Maraming salamat, Katropang Nick. Yun, maraming salamat din po. And lagi kayong mag-iingat, Brigadier General Noel A. Bestuira, ang commander po ng ating 802nd Infantry Brigade. Hindi man ho namin kayo nakakausap nitong mga nagdaang linggo dahil nga sa kayo ay palaging busy. Nakasubaybay naman po ang aming impilan doon ho sa bawat accomplishment ng inyong brigade. So, bago tayo maghiwalay, sir, sabay tayo. Kape. Ito, akala mo, ikaw lang, sir. Meron din ako eh. Yan ang aming toast ni General Bestuir. Pinagandaan ko siya, kala niya siya lang.